7 bagay na hindi kailanman magagawa ni Satanas. Ibinubunyag ng Biblia kung sino ang ating espiritual na kaaway. Madalas na nababalot si Satanas ng misteryo at takot. Siya ay inilarawan bilang ama ng kasinungalingan at tagapagsumbong ng ating mga kapatid. 1 Kabanata 8 talata 44 at Pahayag Kabanata 12 talata 10 na ang pangunahing misyon ay linlangin, paratangan at subukang ilayo tayo mula sa layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Maraming beses na pinag-uusapan ng mga tao siya sa paraang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan na wala naman talaga siya. Mahalaga na tandaan na habang si Satanas ay isang makapangyarihang nilalang kumpara sa atin, hindi siya katumbas ng Diyos. Siya ay isang nilikhang may limitasyon, nasa ilalim ng soberanya ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng malinaw na mga hangganan para sa mga kilos ni Satanas at ang mga hangganang ito ay hindi maaaring lampasan. Sa pag-aaral na ito, tatalakayin natin ang 7 bagay na hindi kailanman magagawa ni Satanas. Ang mga katotohanang ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagpapaalala sa atin na gaano man katindi ang espiritual na labanan, ang tagumpay ay nakamit na ni Kristo sa krus. Bawat isa sa mga limitasyong ito ay nagsisilbing paalala para sa atin na manindigan ng matatag, may kumpiyansa at puno ng pag-asa. Una, hindi mababasa ni Satanas ang ating isip o puso. Isa sa mga unang limitasyon ni Satanas ay hindi niya mababasa ang ating mga isip o malalaman ang mga intensyon ng ating puso. Habang maaari niyang obserbahan ang ating mga kilos, marinig ang ating mga salita at may matalas na pag-unawa sa pag-uugali ng tao, wala siyang kakayahang direktang makita kung ano ang iniisip o nararamdaman natin sa kaibuturan. Ang kakayahang ito ay tanging sa Diyos lamang. Sa Jeremias Kabanata 17 talata 10, sinabi ng Diyos, "Akong Panginoon ang sumisiyasat ng puso at sumusubok ng pag-iisip, upang gantimpalaan ang bawat tao ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa." Kaya, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kalaliman ng ating isip at puso. Tunay ngang maaari subukan ni Satanas na linlangin tayo at magtanim ng mga pag-aalinlangan, takot o pagkakasala, ngunit hindi niya direktang maa-access ang ating mga emosyon at intensyon. Ang limitasyong ito ay isang malaking pagpapala dahil nagpapaalala ito sa atin na sa ating relasyon sa Diyos, maaari tayong maging ganap na transparent, alam na nauunawaan niya tayo sa isang antas na hindi maaabot ni Satanas. Ang taos-pusong pakikipag-usap sa Diyos sa panalangin ay nagpapalakas at nagpoprotekta sa atin dahil ang panalangin ay ang daan kung saan ibinubuhos natin ang ating mga iniisip at mga alalahanin sa Kanya. Tulad ng nakasulat sa Filipos Kabanata 4 mga talata 6 at 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang limitasyong ito ni Satanas ay isang paalala na habang maaari niya tayong atakihin, wala siyang direktang access sa ating mga isip at puso. Sa makatuwid, responsibilidad natin na protektahan ang ating mga isip sa pamamagitan ng pagpuno nito ng salita ng Diyos at patuloy na paghahanap ng kanyang presensya. Ikalawa, hindi alam ni Satanas ang hinaharap. Si Satanas ay isang nilikhang may limitasyon at sa makatuwid ay hindi siya omniscient, lahat ng nalalaman. Tanging ang Diyos lamang ang omniscient, alam niya ang lahat ng bagay, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa Isaias Kabanata 46 mga talata 9 at 10, mababasa natin, "Ako ang Diyos at walang iba. Ako ang Diyos at walang katulad ko. Ipinaalam ko mula pa sa pasimula ang wakas
at mula noong unang panahon ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Sinasabi ko, ang aking layunin ay mananatili at gagawin ko ang lahat ng aking kaluguran. Ipinapakita ng talatang ito na tanging ang Diyos lamang ang maaaring lubos na makaalam ng hinaharap at gabayan ang kasaysayan upang matupad ang kanyang mga layunin. Habang alam ng Diyos ang mga darating na pangyayari at bawat detalye ng ating mga buhay, si Satanas ay maaari lamang manghula at gumamit ng mga napagmasdang impormasyon upang subukang hulaan ang ating mga susunod na galaw. Dahil dito, gumagamit siya ng mga taktika tulad ng tukso at panlilinlang. Sinusubukang gawin tayong kumilos laban sa kalooban ng Diyos. Ngunit kahit na sa mga estratehiyang ito, palagi siyang tumutugon sa mga plano ng Diyos. Hindi kailanman ganap na inaasahan ang mga ito. Kapag napapansin ni Satanas na ang gawa ng Diyos ay isinasakatuparan sa buhay ng isang tao o sitwasyon, sinusubukan niyang makialam, ngunit ang kakulangan niya ng kaalaman tungkol sa hinaharap ay naglilimita sa kanya. Ito ay isang malaking pinagmumulan ng kumpiyansa para sa atin dahil nangangahulugan ito na gaano man siya magsikap, hindi niya kailanman magagawang pigilan ang mga plano ng Diyos. Ang Diyos ay soberano at ang kanyang mga layunin ay mananaig. Sa Roma Kabanata 8 talata 28 mababasa natin, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya't anuman ang mga pangyayari, alam natin na ang Diyos ang may kontrol at hindi mababago ni Satanas ang takbo ng kasaysayan ayon sa Kanyang kalooban. Ikatlo, hindi kailanman mapaghihiwalay ni Satanas tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang ikatlong limitasyon ni Satanas ay hindi niya kailanman mapaghihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pangako na mayroon tayo bilang mga mananampalataya. Sa Roma Kabanata 8 mga talata 38 at 39, buong kumpiyansang idineklara ng apostol na si Pablo, sapagkat natitiyak ko na kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, ang kasalukuyan o ang hinaharap o anumang kapangyarihan, ang kataasan o ang kalaliman o anumang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng lawak at lalim ng banal na pag-ibig na hindi masisira at hindi maaabot ni Satanas. Maaring subukan ni Satanas na pagdudahin tayo sa pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga pag-aalinlangan, mga paratang at pagpapaalala sa atin ng ating mga kasalanan. Siya ang tagapagsumbong ng ating mga kapatid, Pahayag Kabanata 12 talata 10, na patuloy na sinusubukang iparamdam sa atin na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, gaano man katindi ang kanyang mga atake, hindi niya mababali ang ugnayan ng pag-ibig na itinatag ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pagkamatay sa krus, sinilyuhan niya ang walang hanggang pag-ibig na ito magpakailanman at wala sa ginagawa ni Satanas ang maaaring magpawalang bisa sa katotohanan ito. Ang pag-ibig na ito ay paalala rin na sa kay Kristo, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay. Sa unang Juan Kabanata 4 talata 18, mababasa natin, walang takot sa pag-ibig, kundi ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may parusa. Ang taong natatakot ay hindi paganap sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsisiguro sa atin na kahit sa gitna ng ating mga pagkabigo at pakikibaka, siya ay nananatiling tapat at constant. Kaya't mayroon tayong tiyak na pinagmumulan ng kaligtasan at kapayapaan. Alam na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ika-4, hindi kailanman makakalikha o makapagbibigay ng buhay si Satanas. Isa sa mga natatanging katangian ng Diyos ay ang kanyang kakayahang lumikha at magbigay ng buhay.
Mula sa simula, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang manlilikha. Ang isa na sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagdala ng lahat ng bagay sa pag-iral. Sa Genesis Kabanata 1, Talata 1, mababasa natin, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pagkatapos, sa Genesis Kabanata 2, Talata 7, makikita natin kung paano niya hinubog ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng hininga ng buhay. Ginagawa siyang isang buhay na nilalang. Ang kakayahang lumikha at magbigay ng buhay ay isang banal na katangian na natatangi sa Diyos. Sa kabaligtaran, si Satanas ay inilarawan bilang isang maninira, isa na kumikilos upang sirain, hatiin at sa huli ay wasakin. Sa Juan Kabanata 10, Talata 10, direktang inilalarawan ni Jesus ang misyon ng kaaway. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Si Satanas ay nagsisikap na baluktutin ang lahat ng mabuti, nagtataguyod ng pagkawasak kung saan nais ng Diyos ang buhay at kasaganaan. Gayunpaman, wala siyang kakayahang lumikha. Umaasa siya sa panlilinlang at ilusyon, nag-aalok ng mga huwad at walang laman na pangako na hindi kailanman makakatumbas sa kapangyarihang lumikha ng Diyos. Kahit na kapag nag-aalok si Satanas ng isang bagay na tila kanais-nais, ito ay palaging isang huwad na humahantong sa espiritual na kamatayan at kawalan ng pag-asa, hindi kailanman sa tunay na buhay. Tanging si Hesukristo lamang ang may kapangyarihang mag-alok ng ganap at walang hanggang buhay, tulad ng kanyang ipinahayag sa Juan Kabanata 14, Talata 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang buhay na inaalok ni Jesus ay masagana at walang hanggan, nakaugat sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at pinananatili ng banal na biyaya. Si Satanas, sa lahat ng kanyang mga pakana at bitag, ay hindi kailanman makakapag-produce o makapananatili ng tunay na buhay na nagmumula sa Diyos. Ang pagkaunawang ito ay nagpapaalala sa atin na habang maaring magsikap si Satanas na wasakin, hindi siya maaring lumikha o mag-alok ng buhay na tanging Diyos lamang ang nagkakaloob sa atin. Ang ating buhay, pag-asa at pananampalataya ay nakaangkla kay Kristo, ang may akda ng buhay. Sa Gawa Kabanata 17, Talata 28, sinasabi, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay, kumikilos at mayroon tayo. Ang katotohanang ito ay isang pinagmumulan ng katiyakan para sa atin dahil alam natin na anuman ang mga pangyayari, ang ating buhay ay nasa mga kamay ng isang mapagmahal na Diyos na manlilikha. 5, hindi kailanman mapagtatagumpayan ni Satanas ang kapangyarihan ng krus. Ang krus ay ang panghuli at simbolo ng tagumpay ni Kristo laban kay Satanas at sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Si Satanas na naniniwalang sa pagpapako kay Jesus ay mapupuksan niya ang anak ng Diyos. Sa katunayan ay sinilyuhan ang sarili niyang pagkatalo. Sa Kolosas Kabanata 2, Talata 15, inilalarawan ni Pablo ang laki ng tagumpay na ito. Nang matapos niyang alisin ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ginawa niya silang isang hayag na halimbawa na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan ng krus. Ang krus, na itinuturing na isang instrumento ng kamatayan, ay naging entablado para sa panghuling tagumpay ni Jesus laban sa lahat ng puwersa ng kadiliman. Sa pagkamatay sa krus, hindi lamang inako ni Jesus ang mga kasalanan ng sangkatauhan, kundi kinansela rin ang utang na laban sa atin. Sa Kolosas Kabanata 2, Talata 14, mababasa natin, binura niya ang utang na nakasulat laban sa atin, kasama ang mga tuntunin nito na sumasalungat sa atin, inalis niya ito, ipinako sa krus. Kaya't ang ginamit ni Satanas bilang sandata ng paratang laban sa atin ay nanyutralisa at natalo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo.
Sa pamamagitan ng krus, nagtagumpay si Jesus laban sa buong dominyo ng kadiliman, inalisan sila ng armas at inilantad sila sa kanilang tunay na kalagayan, walang kapangyarihan sa harap ng soberanya ng Diyos. Gaano man katindi ang pagtutol ni Satanas o pagsubok na ilayo tayo sa pananampalataya, hindi niya maaaring burahin ang redemptive na kapangyarihan ng krus. Ang tagumpay na nakamit ni Jesus ay walang hanggan at pag-aari ng lahat ng naniniwala sa Kanya. Tulad ng nakasulat sa Roma Kabanata 8 talata 37, hindi, sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita sa atin na gaano man kahirap ang ating hinaharap, ang kapangyarihan ng krus ay nananatiling aktibo at epektibo sa ating mga buhay. Hindi maaring pawalang bisa ni Satanas ang gawa ng krus at kahit nasubukan niyang paratangan o panghinaan tayo ng loob, hindi niya maaring bawiin ang kapatawaran at pagtubos na natanggap natin sa pamamagitan ni Kristo. Sa unang Korinto Kabanata 1 talata 18, pinagtitibay ni Pablo, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na naliligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ika-6, hindi kailanman mapipilit ni Satanas tayo na magkasala. Habang si Satanas ay isang manunukso at gumagamit ng bawat taktika upang akitin tayo sa kasalanan, wala siyang kapangyarihang pilitin tayo na sumuway sa Diyos laban sa ating kalooban. Maaaring subukan niyang akitin, linlangin at kahit manipulahin ang mga pangyayari upang iligaw tayo, ngunit ang huling desisyon na magkasala o lumaban ay palaging nasa atin. Sa Santiago Kabanata 1, mga talata 14 at 15, mababasa natin, ngunit ang bawat tao ay natutukso kapag siya ay nahihila at naakit ng sarili niyang pagnanasa. Pagkatapos, kapag ang pagnanasa ay naglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, kapag ito ay ganap na, ay nagbubunga ng kamatayan. Ang katotohanan ito ay parehong babala at kaaliwan. Ang babala ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad na maging mapagmatyag at bantayan ang ating mga puso at isip laban sa mga tukso na nakapaligid sa atin. Alam ni Satanas ang ating mga kahinaan at gumagamit ng bawat posibleng pandaraya upang pukawin ang mga pagnanasa at mga hilig na maaaring maglayo sa atin mula sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, pinapalakas tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng katiyakan na hindi tayo iniiwan ng walang depensa. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang labanan ang tukso sa pamamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Sa unang Korinto, Kabanata 10 talata 13, nag-aalok si Pablo ng isang mahalagang pangako. Walang tukso na dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa tao. At tapat ang Diyos. Hindi niya pahihintulutan kayong matukso ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kapag kayo'y tinutukso, magbibigay din siya ng paraan upang kayo ay makatagal. Ang ibig sabihin nito ay kahit na malakas ang tukso, palaging nagbibigay ang Diyos ng paraan upang tayo ay makatakas at binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na piliin ang landas ng katuwiran. Sa pamamagitan ni Kristo, may kalayaan tayo na tumanggi sa kasalanan at pumili ng katuwiran. Maaaring subukan ni Satanas na impluwensyahan ang ating mga pagpili, ngunit wala siyang kapangyarihang dominahin ang ating kalooban. Sa Galacia, Kabanata 5, talata 16, hinihikayat tayo ni Pablo. Sinasabi ko nga, lumakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo tutuparin ang mga pita ng laman. Ang sadyang pagpili na lumakad ayon sa Espiritu ay tumutulong sa atin na labanan ang tukso at nagpapaalala sa atin na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na mamuhay sa pagsunod. Ikapito, hindi kailanman mababago ni Satanas ang huling kinalabasan sa wakas. Hindi maaaring baguhin ni Satanas ang huling kinalabasan ng espiritual na labanan. Malinaw ang Biblia tungkol sa huling kapalaran ni Satanas at ang tadhana ng mga tumatanggi sa Diyos.
Sa pahayag Kabanata 20 talata 10, mayroon tayong pangitain ng kanyang hinaharap at ang dyablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ito ang huling tadhana ni Satanas, walang hanggang pagdurusa na itinakda na ng katarungan ng Diyos. Ang kaalaman tungkol sa huling kapalaran ni Satanas ay isang pinagmumulan ng pagpapalakas ng loob para sa atin dahil ipinapaalala nito sa atin na ang kapangyarihan ng kasamaan ay pansamantala lamang at natalo na. Bagaman patuloy na nagtutukso, nanlilinlang at nagsusumbong si Satanas habang pinahihintulutan pa siya ng panahon. Kumikilos siya nang may kamalayan na malapit na ang wakas at hindi maiiwasan ang kanyang pagkatalo. Sa pahayag Kabanata 12 talata 12 mababasa natin, "Kaya't magalak kayo o mga langit at kayong mga tumatahan sa mga ito, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang dyablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagkat alam niyang kaunting panahon na lamang ang natitira sa kanya." Ipinapakita ng talatang ito na si Satanas, na alam ang kanyang limitadong panahon, ay determinadong magdulot ng pinakamaraming pagkawasak hanggat maaari. Sinusubukang ilayo ang mga tao mula sa pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, ang katiyakan ng huling tadhana ni Satanas ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na lumaban at magtiyaga. Alam natin na sa kabila ng mga kahirapan at espiritual na labanan na ating hinaharap, tayo ay nasa panig ng tagumpay dahil nagtagumpay na si Kristo. Tulad ng nakasulat sa unang Juan Kabanata 4 talata 4, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at inyong dinaig sila, sapagkat ang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan." Ito ay isang makapangyarihang katotohanan na nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagpapahintulot sa atin na mamuhay ng may kumpiyansa. Alam na ang huling tagumpay ay kay Kristo at walang makakapagbago sa kinalabasang ito. Pag-alala sa 7 limitasyon ni Satanas. Ang pag-alala sa 7 limitasyon ni Satanas ay mahalaga para sa atin upang mabuhay ang ating pananampalataya ng walang takot. Sa isang mundo kung saan maraming bagay ang maaaring mag-distract at magpahina ng ating kumpiyansa, napakahalaga na maunawaan ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng ating kaaway. Si Satanas ay hindi omnipotent, omniscient o omnipresent. Siya ay limitado sa lahat ng mga larangang ito at palaging mananatiling nasa ilalim ng soberanya ng Diyos. Gaano man niya subukang linlangin tayo at magdulot ng pag-aalinlangan, ang mga katotohanang ito ay nagpoprotekta sa atin at nagpapaalala ng kadakilaan at kapangyarihan ng ating Diyos. Sa buong pag-aaral na ito, nakita natin ang mga limitasyon ni Satanas at ang walang hanggang kapangyarihan ng ating Diyos. Ang mga aral na ito ay naghihikayat sa atin na manindigan ng matatag sa ating pananampalataya at lumakad sa tagumpay na nakamit na ni Kristo para sa atin. Sa unang Korinto, Kabanata 15 talata 57, idineklara ni Pablo, "Ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Ang tagumpay na ito ay isang kaloob mula sa Diyos at pag-aari ng bawat isa sa atin na sumusunod kay Kristo. Kaya't mamuhay tayo ng may katotohanang ito sa isip, hindi tayo nag-iisa sa espiritual na labanan. Ang Diyos ay kasama natin at nagtagumpay na siya. Alam natin na sa kay Kristo tayo ay higit pa sa mga mananagumpay. Roma Kabanata 8 talata 37. At ang tagumpay na ito ay nagbibigay daan sa atin na harapin ang anumang hamon ng may kumpiyansa at tapang. Kapag pinanghahawakan natin ang mga katotohanang ito, walang kapangyarihan si Satanas sa atin at tayo ay pinalalakas upang mabuhay ayon sa layunin ng Diyos. Ibahagi ang iyong mga kaisipan sa mga komento. Mangyaring ibahagi ang iyong opinyon tungkol sa paksa ng video sa mga komento.
palaging iginagalang ang pananaw ng iba. Umaasa ako na nagustuhan mo ang video. Salamat sa iyong pagbisita at naway pagpalain ka ng Diyos.